Yo, what's up guys? Welcome back to Modi Homeboy TV. So, for today's video, tuturuan ko po kayo kung paano mag-wiring ng STC 1000 na thermostat na merong heater, gamit natin is bulb, at merong dalawang fan, which is mag-on to kasabay ng bulb. Tapos pag namatay silang dalawa, ito naman yung mag-on. So, alternate, no? Pag naka-on to, nakapatay to. Pag naka-on to, nakapatay itong dalawang to. Okay, so salamat nga po pala sa nag-request ng video na to, si Mr. Bong Madrid, tsaka si Boss Aki. Yun, no? At salamat din po kay Mr. Ronald Costuya. Shoutout po sa inyong tatlo. So, you know, itong video na to, although itong STC 1000 na to, nagawa ko na to ng video before, yung, ito, check nyo lang dito yung full tutorial niya. Kasama na rin yung programming doon, tsaka yung basic wiring niya. Sa magti 300,000 views na po yun, no? So, kung gusto nyo mapanood, click nyo lang itong link sa taas. Pero ganoon pa man, since nandito na ako, ituturo ko na sa inyo, baka maligaw pa kayo eh. So, nandito na tayo guys, no? So, ngayon, tuturo ko muna sa inyo yung basic wiring niya. Ito, tsaka to, tsaka to. Tsaka natin ito idadagdag para hindi kayo malito. Okay? As usual, gamit muna tayo nitong ating terminal block. So, yung terminal block na to, bali dito na tayo kukuha ng line 1 tsaka line 2, no? Tapos, ito naman terminal block na connect sa plug. Okay? Para mas madali nating intindihin yung sirketo. So, kung wala kang terminal block, pwede naman pag sama-samahin nyo lang, tapos i-splice at lagyan ng electrical tape. Yan po, no? Okay. So, let's go first sa ating STC 1000. So, ganito lang wiring niya. Supply daw lang natin ng power supply 1 and 2. Yung sensor naka-connect na. Tapos, meron tayong heating sa 5 and 6. Cooling, di natin yung gagamitin. Dito lang tayo sa 1 to 6. Okay. Okay, lagyan lang natin ng red and black. Gamit lang tayo ng flat screw. Tapos lagay na natin dito. Okay. Tapos ito dulo dito. Red and red. Line 1, line 2. Malinaw po yan, ha. Okay. So yan, may power na yan yung ating may line na yung ating thermostat. Ang next natin ilalagay is yung itong heater. Basically, so sa basic wiring, pwede mong gawin is iparallel mo yung heater at saka yung fan, ganyan, no? Yung dulo ng bulb, yung isang wire, pagsamahin mo sa fan, yung isa naman pagsamahin sa fan din. Yan, parallel. Yan, maliwalag, no? Ito yung wire ng fan, ito yung wire ng bulb, parallel natin. Ganyan lang, pagsamahin mo ganyan. Tapos ito, pagsamahin mo sila. Yun yung tinatawag na parallel. So, pag ganyan yung wiring mo, sinalpak mo to sa sa thermostat, pag nakasindi yung fan mo, nakasindi din yung bulb. Okay? Ganun yung ibig sabihin ng parallel connection. So, itong ganitong connection is recommended to kapag maliit lang yung incubator mo. Okay? Pero kapag malaki, pwede namang always on. Pag always on, kukonect mo yan sa direct mo na yung kukonect yung fan mo sa 220. Dito mo na yung kukonect, rekta mo na dito. So ito, pinag-parallel muna natin sila para always on, always off. So ang gagawin mo para makonect sa thermostat, no? Itong kulay black, rekta mo na siya dito, no? Para meron siya supply. Tapos yung kabilang dulo,
na pinagsama natin. Dito naman sa, ayan no, pwede sa number 5 or sa number 6. Ito kasi, switching lang to, guys. Pwede sa 5 and 6, no? Nalagay natin ito sa 5. Ayan no. Tapos, yung 6, lalagyan mo ng wire yan. Kulay red. I-connect mo naman sa dito. Ito, i-connect mo naman dito sa line 1 natin. Okay? Yan. Ganyan lang kasimple yung wiring natin. Yung basic wiring ng STC1000. Okay? So ngayon, tatry natin i-on tsaka i-program na rin yung ating STC1000. And guys, no? Para sa programming, okay, press and hold S. Kung may F1 na, press S. Tapos, press and hold S ulit. Tapos, adjust mo yung value, up arrow. So, gagawin mo 37.8 ito. Yan, no? Yan yung F1. Sa F2, ang lalagay natin dyan is 0.6. So, baga, ang setup natin, 37.8. Sisindi yung, ay mamatay yung ilaw natin. 37.2. Mabubuhay. Ito, F3. 0 lang yan, no? Compressor delay. Tapos, F4 naman, calibration. So, ito yung correction kapag meron kang i-calibrate, dito mo ilalagay. Okay? So, yun. Double check. Yan na. Save na, no? Yan yung mga value natin. So, papakita ko sa inyo paano gumagana, no? So ngayon, naka-on yung fan natin, yung heater natin, naka-on din. Okay? Pag 37.8, mamamatay yung ating heater tsaka yung fan. Ayun, namatay, no? Namatay yung valve natin, namatay din yung fan. Ayun, namatay na siya. Yan, nakita niya to. Sumindi ulit nung nag 37.2. Ngayon, ang video na to is ang request natin is pag namatay yung valve at saka yung fan, ito naman ang sisindi. Okay? So, gawin na natin yan. So, para magawa yun, guys, dito sa previous video natin, which is yung ZL6231A, dito nyo mapapanood. Madali lang yon kasi doon sa heating, meron tayong normally open dito. Doon kasi meron pang isang terminal which is yung normally closed. Okay? Dito wala. So paano tayo magkakaroon ng bali tatlong terminal? Ang gagawin natin is magdadagdag tayo ng relay. Okay? So huwag kayong matakot, relay lang to, guys. Ituturo ko sa inyo. Kahit di kayo electrician, matututunan nyo to. Basta tuloy nyo lang ang panonood nyo. Okay? Ang gagawin natin, tatanggalin lang natin yung sa number 5. Yan. Ito yung kabilang dulo nung nung parallel na valve, okay? So, itong isa, wag na natin tatanggalin. Yung number 6 yung nakakonect doon sa ating terminal block. Ang gagawin natin, dito sa ating relay, magko-connect tayo dito ng wire. Doon sa number 8. Ayan, number 8 ito. Ito yung number 8, guys. Number 8. Ito yung i-connect natin doon sa number 5 ng thermostat. Okay, kung saan natin tinanggal yung kanina. Yan. So, tapos na yung wiring natin dito. Ngayon, dito naman tayo. Tapos dito, ilalagay naman tayo ng kulay black. Pumunta doon sa kulay black ng terminal block.
Okay guys, liwanag yan, no? Ito, dito. Make sure na tinanggal nyo na yung saksaka. Okay. And next, yan, no, sana susundan nyo. Meron naman tayong ano dyan. Meron naman tayo tinatawag na circuit diagram. Okay. Ngayon, yan. Sana kayo malilito guys. Diba? Ito yung tinanggal natin kanina. Ilalagay din natin ito dito sa ating relay. Okay? Ilalagay natin to sa number 3. Sa normally close, ay normally open. Okay? Sa number 3 dito. Okay? Tapos, doon sa common ng ating relay, which is yung number 5, lalagay naman tayo ng supply. Kulay red para may supply yung ating fan. Yung nilagay natin sa number 3. Okay ba yun guys? Dito. Yan na, maliwanag, no? Kapunta dito. Medyo dumadami ng wire natin, pero meron tayong dyan, circuit diagram para mas malinaw yung maintindihan. Okay? Okay, yan. Na-wiring na natin yung ating thermostat with relay at saka yung tawag nito, fan tsaka bulb. Actually, pag ganito yung ginawa nyo, hindi lang basta-basta switching to. Ang nangyayari dito is napatibay na rin natin itong ating STC1000 kasi yung load natin, yung heater tsaka fan, hindi na sa kanya hindi na niya kine-carry yun. Hindi na sa relay niya magdadaloy. Dito na sa relay na to dadaloy yung load na yon, no? Yung heater tsaka fan. Kaya mas maganda rin talaga meron tayong relay. Okay, mas matagal masira yung relay ng ating thermostat dahil dito sa relay na to. Okay? So next, yan, no, malinaw naman, no, sa aking, basta isa-isa nyo lang i-connect para walang di kayo malilito. Okay, patapos na tayo guys. So next, ito naman ang ating second fan. Saan natin siya i-connect? Okay, no? So yun, bago ko i-connect ito, maaaring higilan po ako sa inyo ng pabor. Baka pwedeng magpa-subscribe muna sa ating channel. Baka kung ikaw ay matagal nakasubscribe, no need na mag-subscribe. Kasi pag pinindot mo yung subscribe, ma-unsubscribe ka. Bis na madagdagan, mabawasan pa. Pero kung ikaw ay hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo para sa next video, mas ma-notify po kayo. Click nyo na rin yung notification bell. Yun po, no? Kasi yan po yung pinaka natin, gasolina. Ang target ko po is sana maka 100,000 subscriber po ako sa YouTube para magkaroon tayo ng plaque. Nice ba yun? Yung sinatawag na silver play button. Okay? So, okay ba? Nakasubscribe na po ba? Hindi ko itutuloy ito pag hindi kayo nakasubscribe. Joke lang po. Yan po yung walang sapilitan. Pero sana, mag-subscribe na po kayo habang gino-connect ito. Wala naman pong yun, ibayad yan eh. Libre lang naman po yan. Okay? So, ito na yung next pan natin. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Pwede na ngayon natin siyang i-connect doon sa normally close. Kasi itong relay natin, meron na siyang normally close. Dito. Saan i-connect yun? Sa number 1. Yun, number 1, okay? Saba. Yun, number 1, no? Yun yung number 1. Yun nasa likod lang nitong ito, sa tapat niya. Yung isang connect mo sa number 1. Okay? And then yung isang wire ng bulb
ay ng fan na to, lalagay mo na dito sa kulay black. Okay? Ayan. Okay, maliwanag yan guys ha. Ayan. Yan yung connection natin. Medyo dumami no, pero okay lang yan. Kayang-kaya nyo yan. So guys, ito nga po pala ang ating circuit diagram. In case narilito kayo, ito yung malinaw na kopya, no? So ang purpose pala nito, kung bakit natin ginagawang ganito to, is ang purpose niya rin is una, para tumibay yung thermostat kasi ito na yung mag-carry ng load ng mga heater natin at saka ng fan. Pangalawa is para yung fan natin is nakakapahinga. At the same time, dahil nakapahinga to, dito, yung temperature natin sa loob ng incubator is tuloy-tuloy pa rin, no? Yung circulation, kahit na patay na yung isang fan natin tsaka yung heater natin. Ibig sabihin, mas maganda yung temperatura sa loob ng incubator, no? Pag mas maganda yung circulation, ibig sabihin nun, lahat ng itlog is pantay-pantay yung init na na-absorb nila or yung nakukuha nila galing sa ating heater. Mas maganda yung hatching rate natin pag ganun. Okay? So, let's see. Nakasubscribe na ba lahat? Pa-check naman po. Baka hindi pa po kayo nakasubscribe. Thank you po. Hindi na natin yung ating system. Check natin kung gumagana, nag-alternate yung fan. So yun guys, no? Kita nyo? Nasa heating tayo ngayon. Bakit nasa heating tayo guys? Kasi nga, ang temperature natin ngayon nasa 30 degrees Celsius lang. Ang setting natin is 37. So, ang sinasabi ng thermostat natin, painitin natin. Yan, no? Heat, sabi niya. Para tumaas yung ating temperature. So, ididikit ko lang itong ating sensor sa heater. So, napapansin nyo, ayun o, gumagana itong fan number 1, itong fan number 2, nakapatay. Okay? Nakasindi ang ating heater. Pag umabot na ng 37.8, ito patay, ito nakasindi. Okay? So, ganun yung inaasahan natin. So, abangan natin ha. Abangan nyo guys. Fast forward na natin, no, para yun. Gets? Ito. Patay na to. Ayun, no, bumagal na. Ito naman, siyang nag-on. Okay? So, ibig sabihin, tagumpay yung ating ginawang wiring. Nag-off ito, nag-on ito. Okay? Ngayon, tingnan na natin pag bumaba. Yun. Switch na naman. Okay? Ganun mangyayari kapag bumaba ang ating temperature sa 37.2. Sisindi naman yung heater natin. And ito naman sisindi. At patay naman yon. So yun po guys, no? Tagumpay yung ating ginawang setup. Ayos ba yun? So yun. Ninatapos na naman tayong video tutorial regarding sa incubator. Sana po may natutunan kayo sa video na to. At kung meron man po kayong mga katanungan or suggestion, comment nyo lang po dyan sa baba. Hanggat maaari gagawin po natin yan ng video. At sinasabi ko nga po, kung meron kang natutunan, and the best way para ako ipasalamatan po is pa-like and share na lang po ng ating video. At paki-subscribe na rin po sa ating channel. At click ang notification bell para ma-notify po kayo sa next upload po natin. Nice ba yun? Hanggang sa muli po. Paalam. Bye-bye.